Hello. Check. Hey, hello. Sige, hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga musician natin, nandyan na ba? Dito na kaya na? Okay, yung yung isang nagigitara pa, no? Okay. Ano kayang nangyari? May traffic yata? Ay, ito na. Hello. Good morning, bro. Okay, so mag-start na po tayo sa ating gawain. Bah, parang nakakabigla yung ano natin ngayon, ha? Okay. Sobrang dami natin. Okay. So,
May babag po kay Katamungan. Ito na po, mag-start na po talaga tayo. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito na ipinagkalob niya na tayo po ay malayang makakasamba po sa Panginoon. Amen. Praise God. Salamat po sa Diyos sa panibagong linggo na naman nakalob niya sa atin na tayo po ay sasamba sa Panginoon. So, prepare po natin ang ating pong mga sarili sa ating pong pananambahan at tinatawagan ko na po ang MC po natin para basahin sa atin ang salita ng Panginoon. Amen. Praise God. A blessed Sunday po sa bawat isa. So, good morning po. Good morning po. A blessed Sunday po sa bawat isa. Pakisabi nga po sa katabi nyo na natutuwa ang Panginoon na narito ka. Amen. So, the Lord is faithful and good po dahil po dinala po niya tayo sa lugar na ito ngayong umaga. Sabi nga po sa Lucas chapter 19 verse 40, kung tayo ay tatahimik at hindi magpupuri sa ating Panginoon, ang mga bato po ang sisigaw ng papuri para sa Kanya. Hahayaan po ba natin na mangyari yon? Siyempre po hindi. Tama po ba? So, kaya naman po hayaan nating i-worship yung ating Panginoon through prayers, songs po, at saka listening po sa Word of God. Ngayon naman po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo para po basahin ang salita ng Panginoon mula sa Acts chapter 10 verses 1 to 6. Sabi po sa Acts chapter 10 verses 1 to 6, at Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Verse 3, one day at about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Verse 4, Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Verse 5, now send men to Joppa to bring back a man named Simon who is called Peter. Last verse, he is staying with Simon the tanner, whose house is by the sea. Amen po. Tinatawagan ko na po ang opening prayer. Tayo po mo yumukot manalangin. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. O Diyos, na may gawa ng langit at lupa, kami po ay muling nagpapasalamat sa umagang ito, O God, na kung saan nga po, Panginoon, dinala mo kami, Panginoon, sa lugar na ito, O God, upang ikaw ay aming papurihan, sambahin sa katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang laging umaantabay sa amin, O God. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, O God, wala po kaming gagawin, Panginoon, kundi ikaw ay aming pupupurihan, Panginoon, at pasasalamatan sa umagang ito, O God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyong banal na harapan, Panginoon. Na kung naman po, Panginoon, ang aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, maging ito ay hindi namin sinasadya, Panginoon, maging ito ay maliit o malaki, Panginoon. Lord, kami po, Panginoon, ay humihingi ng inyong kapatawaran, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay nagpapalinis, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, naniniwala kami sa iyong mga salita, Panginoon, na kami, Panginoon, ay patuloy mong pinapatawad, Panginoon,
as long na kami po ay lumalapit sa inyo, O God. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, kami po ay malaya nang makapagpupuri sa inyo, O God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, amin pong dinadalangin ang gawain na ito, O God. Lord, isugo mo po, Panginoon, ang iyong mga banal na anghel, Panginoon, upang siya po, Panginoon, ang mga laga sa amin, Panginoon. Lord, sa inyong anak, Panginoon, na magdadala ng iyong banal na salita, Panginoon, patuloy mo siyang bigyan ng karunungan at kaalaman sa inyong mga salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang iyong lamang nais, Panginoon, ay siya mahayag sa amin sa araw na ito, O God. Lord, maging sa iyong anak, Panginoon, na iyong gagamitin sa magpapaawit, Panginoon, sa mga instrumentalist, Panginoon, sa mga backup, Panginoon. Lord, patuloy mo silang bigyan ng karunungan, Panginoon, at kung paano, Panginoon, na maipabot namin, Panginoon, ang pagpupuri namin sa inyo, O God. Lord, gayon din po, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, na makikinig ng iyong banal na salita, Panginoon. Lord, ihanda niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga isipan, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay aming makuha, Panginoon, ang iyong ninanais na ipaabot sa amin, Panginoon. At ito ay magamit namin, Panginoon, sa pang-araw-araw na gawain dito sa lupa, Panginoon. Lord, gayon din po, Panginoon, amin dinadalangin ang aming mga kapatid na wala pa rito sa lugar na ito, God. Lord, kung sila man po, Panginoon, ay papunta na rito, Panginoon, patuloy mo po silang ingatan, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, sa aming mga kapatid na wala rito, O Diyos, na hindi namin makakasama sa araw na ito, O God. Patuloy po kayong mangusap sa kanila, Panginoon, na tuwing linggo, Panginoon, ay meron po kaming banal na gawain para sa inyo, O God. Marami pong salamat, Panginoon, at gayon din po, Panginoon, sa mga araw na nakalipas, Panginoon, na kung saan nga po, Panginoon, kayo ang nag-ingat sa amin, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang patuloy na nagbigay ng biyaya sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, sa oras na ito, O God, amin pong ibinabalik sa inyo, O God, ang mataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige po. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa magandang araw na binigay niya sa atin ngayon. Na alam po natin na ito ay punong-puno ng saya, galak, dahil makakasama na naman natin ang ating Panginoon. Ito ay punong-puno ng kalakasan at ito ay punong-puno ng pag-asa sa ating Panginoon. Amen po? So, sabi na po ni Kakatangkanta, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ito ang araw na binigay ng Panginoon sa atin. Diba? Every Sunday. So, di din na nakatapong 7 days. Kay ba't one day mo po imbibiyan na kaya katamo para samban tayo. Kay ba't adwaya mo pong oras 10 to 12. Minsan, hindi pa natin nakukuhang pumunta sa church. So, aliwaya mo rin po kasi tang dadalo tamo keng gawain. Kaya sa aking makaramdam tamo keng online. So, iba po yung pakiramdam kapag nasa church ka. Mapupuri mo, mapapasalamatan mo, at mapipil mo ang presensya ng Panginoon. So, mapalad tamo po. Kasi, pinili na katamo ng Lord. Sabi natin po, many are called, but few are chosen. Dakal yung inawusing Lord. Pero, di takla mo rin kayang pinili. So, mapalad tamo po, may pili tamo. Pinili na katamo ng Lord. Sabi natin po kitang sinend ng verses sa pastor
Sabi na po king Matthew 5 and 6 na, mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Ang sarap pong pakinggan ng Panginoon, ng mga salita ng Panginoon. Bala pong word, balang salita, tatatak yung puso tamo. Magsilbi lang aral, magsilbi lang inspirasyon. Kung makanano tayang purihin, pasalamatan, ang pong paglingkuran ng kaya katamang Ginoong Diyos. Amen po? So, na naman pong sitwasyon tamo, whether good or bad, na nangyayari sa buhay natin, tamo po may pasubali ing kabutihan ng Diyos na ginagawa niya sa ating buhay. Amen? So, sabihan mo po keng kasipin mo, kapatid, may reason para ikaw ay mag-rejoice. So, ating pong dahilan kung bakit tayo ay magsasaya, maglilingkod sa ating Panginoon. Because this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen po? So, awit po tayo ng masaya sa ating Panginoon. Ibigay po natin ang the best para sa Kanya. Kasi po at yung ni Lord, daramdaman na katamo at balo na yung laman ng puso tamo. Tamo pong marining magmalakpak, sumigaw, umiyak, o kung anong gusto mo pong ipaabot sa ating Panginoon. At yun po ganun. Nararamdaman po ni Lord yon. Amen po? Hallelujah, Jesus! Amen! Hallelujah! Yes, this is the day that the Lord has made. Yes, oh Lord! Thank you, Jesus! Thank you for this beautiful morning! Thank you for this opportunity! Yes, hallelujah! Marapat dapat ka namin purihin, oh God! Hindi po kami mahihiyaw magpuri sa iyo, Lord! Hallelujah, Jesus! Yes, oh God! This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day! This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice! He's the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice!
Jesus. Yes, oh Lord. We are blessed today, oh Lord. We are blessed today, oh God. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa amin, oh God. Isa-sa-isay po namin, Panginoon, ang lahat ng kabutiang ginagawa niyo sa aming mga buhay, oh God. Isisigaw po namin ito, oh Lord. Patuloy ka naming pupurihin, oh God. Patuloy ka naming sasambahin, oh Lord. Patuloy ka naming itataas sa aming mga buhay, oh God. Narito po ang aming mga buhay, oh Lord. Iniaalay po namin ito sa iyo, oh God. Ipinibigay po namin sa iyo, oh Lord, ang aming buhay, oh God. Ang lahat ng mayroon kami, oh God, galing sa iyo, oh Lord. Lord, napakabuti mo, oh God. Oh Holy Spirit, mangusap ka sa bawat puso namin, oh God. Inaalay po namin ang awitin ito, oh God. Kung ano man po, Panginoon, ang mga kahinaan namin, oh God. Narito po ang aming mga puso, oh God. Inilalapit po namin sa iyo, oh Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa iyo, oh God. Nang sa ganon, oh Lord, maging karapat dapat po kami sa aming pag-aawitan ngayon, oh Lord. Linisin mo ang aming mga puso, oh God. I-dedicate po namin ang aming mga sarili sa iyo, oh God. We offer our lives to you, oh Lord. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Kausapin po natin ang Panginoon to. Damhin po natin ang presensya niya, oh God. Oh, hallelujah. Yes, oh Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Para sa iyo, Panginoon, ang awitin namin ito, oh God. Hallelujah. Yes, oh Jesus. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. All that I have, all that I have, all that I am, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Yes, oh Jesus. And Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my praise to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past. Hallelujah, Jesus. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and
Pwede po ba i-pass natin ang ating mga kamay para sa ating Panginoon? I-offer po natin sa kanya natin tulungan. Yes, oh Jesus! We offer our life to you, God. So, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Lord, I offer you my life. I offer my life to you. Yes, oh God. Everything I've been through. Lahat po ng sa amin, Panginoon, ay galing sa iyo, God. Use us for your glory, O Lord. Galitin mo kami, Panginoon. Ayon sa iyong kagustuhan, O God. Ayon sa iyong plano, God. As a pleasing sacrifice. Yes, O Lord. Lord, I offer you my life. What can I give that you have not given? And what do we have that is not only yours? All I possess is this life we're living, and that's what we give to you, Lord. Yes, O Jesus. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Offer my days. Yes, O Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. As a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Pwede po bang awitin natin itong uli? Na without instrumentals. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Kausapin po natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Kung ano man po ang gusto niyo ipagpasalamat sa Panginoon. Sige, church. Kausapin mo po. Kausapin niyo ang Panginoon. Buksan mo ang iyong bibig. Buksan mo ang iyong bibig at purihin ang Panginoon. Nandito siya, mga kapatid. Nandito ang ating Panginoon. Nandito ang ating Panginoon. Naririnig ka. Naririnig ang iyong laman ng puso mo. Kung ano ang gusto mo sa Panginoon. Kung ano ang kahilingan mo. Kung may nararamdaman kang sakit sa iyong katawan, Lord, alam mo ang sitwasyon ng bawat kapatid namin, O God. Ikaw po ang nakakaalam, O Lord, kung ano ang pangangailangan nila, kung ano ang iniiyak nila. Yes, O Lord. Alam ko na ikaw ang aming tunay na Diyos. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Alam ko na hindi mo kami pababayaan, O God. Kami ay nagtitiwala sa iyo at alam namin na tapat ka sa iyong pangako, Lord. Yes, O Jesus. Kantahin po natin muli, Panginoon. Yes, O Jesus. Lord, I offer you my life, O God. Yes, Jesus. Lord, I offer my life to you. Everything I use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice.
offer you my life. Yes, oh Jesus. Panginoon, we offer our lives to you, O Lord. Gusto naming maglingkod sa iyo habang buhay, O God. Habang malakas pa po kami, O Lord. Habang may panahon pa kami, Panginoon. Gusto naming maglingkod sa iyo, O Lord. Kaya narito po ang aming mga buhay, O Lord. Gamitin niyo po kami, Panginoon, ayon sa iyong kagustuhan, ayon sa iyong plano, O God. Lord, narito po ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Salamat at isamig sa mga pinili mo, O God. Yes, O Jesus. All the praises to you, O Lord. All the glory, O God. To God be the glory. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. To God be the glory. Yes, O Jesus. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised. Yes, oh Jesus. Yes, oh God. Be the glory for the things He has. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His love, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God. To God be the glory. Ikaw namin. To God be the glory. To God be Holy Spirit. Yes, O Lord. In His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Yes, oh Jesus. Yes, oh God. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Karapat-dapat ka namin pasalamatan. Purihin, dakilayin sa aming mga buhay, oh God. Purihin ka, oh Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Yes, oh God. Yes. Ang Diyos ay purihin.
ang Diyos ay purihin. Tunay at dakilang at daki ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pag-ibig sa dugo ay dinitis, dugo ay tumigil, sa lambro ay linis, ay linis, ang Diyos ay purihin sa kanyang pag-ibig. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Yes, oh Jesus. Oh, hallelujah! Purihin po natin ang Panginoon! Oh, Jesus! Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. At may tunay kaming Diyos na buhay. Salamat, Panginoon. You deserve all the praises, O God. You are the King of all kings. You are the Lord of all lords. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka sa aming mga buhay, O God. Salamat sa iyong presensya, O Lord. Salamat, O God. Walang tigil na pasasalamat po ang nais namin ibalik sa iyo, O God. To God be all the glory. You deserve all the praises, O God. All the honor. We give you back. Dahil ito ay nararapat lang namin ibalik sa iyo, Lord. Salamat, O God. Thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you. Amen, amen. Salamat po sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Salamat po sa mga kapatid po natin na nanguna sa atin, sa ating pong pag-aawitan. Manyag kami pong dito kapasensyahan po. Na-aksidente pong nabunot kanina. Yung si Brother Ryan po, yung ating pong computer. Kaya yan, nagka-problema po. Kaya wala tayong, wala tayong kodigo. Hindi kayo tuloy makasunod. Tawag nito? Nagka-problema po. So, yun. Ganun pa man po. Salamat sa Panginoon. Sabi nga, mayroon pong tunay na pusong nagnanais na magpuri sa Panginoon ay wala pong dahilan, wala pong makapipigil, ika nga, unrestrained na mga anak ng Diyos para magpuri sa Panginoon. Amen po. Hindi tayo mapipigil. Amen. Kung nung araw nga magpuri tayo, gumaganyan nga lang tayo, di ba? Ay, ngayon pa kaya? Di ba?
So, pasalamatan po natin ang Diyos. Okay, mamaya po, pagkatapos po ng ating gawain, sa mga kapatid po natin na elders, ay magpapaiwan po muna sa mandali. Ating kami pong kaunting pag-uusapan about po sa ating pong anniversary. Pero magbigay na po ako ng konting pahayag sa inyo about our anniversary. Umaalala po ninyo, tagal na tayong hindi nag-anniversary kasi, hindi, nag-anniversary pala tayo nung dyan sa court. Ewan ko po, naaalala pa po ninyo yung mga pledges po ninyo. At sana po, ihanda-handa na po ninyo. Ano po yung aming pong mapag-uusapan. Naniniwala po ako, sapagkat tayo mga anak ng Diyos, madali pong nagkakasundo. Amen? So, pagtulong-tulungan po natin ang ating pong anniversary na sana may daos po natin na maayos, tayo po yung maging masaya sa kapurihan po ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. So, pag-uusapan mo, may mga ilang bagay po na pag-uusapan namin. So, sa linggo po is first Sunday na. Kung kaya't kailangan mapag-usapan na po ito. At madalas po, ginaganap po natin, yung anniversary po natin ay yung third or fourth Sunday. Ano po? Siguro po, yung October kasi is madalas po dyan ay 5 Sunday. Hindi po natin pwedeng ilagay doon sa 5 Sunday kasi po, ano po yun? Election na. Ano po? So, pag-uusapan po natin kung saan po sa tatlo hanggang 4 pa marahil, pwede pa. Ano po? So, pray po natin na yan, maganap po ang anniversary ng lalong maganda sa kapurihan po ng ating Panginoon. Welcome po natin ang bawat isang. Welcome po sa ating lahat. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa presensya ng bawat isa? Hindi na po ako mag-welcome. Basta welcome po sa ating lahat. At salamat din po sa bagong recruit na natin. Tawag nito, backup singer. Okay, yung kay Lucano ko. Okay, baka hindi po ninyo alam, yung asawa po ni Joshua, kay Lucano ko yan. Kasama po sa backup singer kanina. So, yun. Salamat sa Panginoon. So, natutuklasan po yung may mga ginintuang boses sa mga kapatid. Ano po? Okay, bago po nating pagbulay-bulayan ang salita ng ating pong Panginoon, tayo po muna ay manalangin sa, nag-message sa akin si Sister Berna. Ayan, Sister Berna. Ngayon, di ko alam kung nakasalang na siya at nagsusulat na. Mag-board exam siya ngayon. So, atin po siyang ipag-pray. No po. At saka, alam po niyo, kanina nag-pray si Sister Janet habang nag-pray siya. Alam po niyo, mangilabot ako doon sa puntong binanggit niya yung, isinabay niya yung prayer sa mga may sakit. Ano po? Pag-pray din po natin yung mga kapatid na may sakit, may mga karamdaman. Okay, atin pong kumbisyon kin puso ko, pag-pray tala po. And pinapasalamatan din natin ang Panginoon. Birthday ngayon ni Apong Luding. Happy birthday po, Apo Luding. Tiya ka rin. Happy birthday po. Woo! Okay, praise God. Manalangin tayo po. Nalangin. Praise God. Hallelujah. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, kami po na mga magkakapatid, family, na nanalangin po para po sa aming kapatid na di po namin alam sa oras na ito, Panginoon, na nandun na siya, nagsasagot na po doon po sa mga katanungan, doon po sa kanyang, dito po sa araw ng kanyang board exam.
Lord, Sister Berna, sama-sama po namin na itinataas siya sa trono ng iyong biyaya ngayong umagang ito. Kasihan mo siya ng iyong dakilang kapangyarihan, ang iyong knowledge and understanding, Panginoon, ilagay mo sa kanyang isip. At Lord, hayaan mo po na yung mga tanong na ibibigay sa kanya, Panginoon, ay kanya pong masagot ng may kahusayan. Salamat po, Ama, sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Humihingi po kami, Panginoon, ng karunungan sa aming kapatid. At lubin mo, Panginoon, na ang pagsusulit na ito ay kanyang maipasa, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Purihin ka, Panginoon. Lubin mo, Panginoon. Lubin mo na mangyari na maipasa po ng aming pong kapatid. Marami pong salamat. At sa ordin pong ito, Ama, ipinapanalangin po namin yung mga kapatid na mayroong karamdaman. Father God, right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, nananalangin po ako sa mga kapatid na may karamdaman. Lord, touch them. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, sa oras na ito, dumaloy, Ama, ang kalakasan na nagmula sa iyo, mula sa kanilang ulo, Panginoon, hanggang sa kanilang talampakan. Hayaan mo na dumaloy, Panginoon, ang iyong kalakasan, ang iyong dakilang pagpapagaling, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat sa kagalingan na inyo na pong ipinagkaloob sa mga kapatid na mayroong karamdaman, Panginoon. Salamat po at isinasama ko na rin, Ama, na ipinapanalangin sa oras na ito, Yapong Luding, Panginoon, na ngayong araw na ito, ipinagdiriwang po niya ang kanyang araw ng kapanganakan. Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Lord, i-bless mo po ang kapatid na ito. I-bless mo po ang nanay na ito, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At kasama na po, Panginoon, muli ipinagpe-pray po namin, Panginoon, sa iyo, ang mga kapatid na ipinanganak po sa ngayong buwan na ito, Panginoon, ng September, pagpalain po ninyo silang lahat. Maraming salamat. I-bless mo po, Ama, ang mensahe may papahayag, maging kalakasan ito ng aming po mga espiritual na buhay. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Bago ko po ibigay ang ating topic ngayong umagang ito, nais ko pong, ewan ko po kung narinig na po ninyo itong balitang ito, pero ako po, nag-aalala lang po yung aking pong puso, at para bagang naisip ko po na, parang nilalamig ako ng konti. Naisip ko po na malapit na pong darating ang Panginoon. Kayo po, hindi po ba ninyo naisip na malapit na pong dumating ang Panginoon? Parang ditak mo po na eh. Ring aliwa, hindi pa naniniwala. Ewan ko po, narinig po ninyo yung news about AI. Narinig niyo yung AI? Yung balita patungkol sa AI? Hindi ko alam ngayon or bukas ng hapon ay marinig na po natin ang kauna-unahang paghahatid balita sa pamamagitan po ng AI. Ito po, ang AI na ito po yung tinatawag na artificial intelligence. Ano po? Na yung magbabalita po, magsasalita, ay hindi na po tao. Yan po. At maririnig na po natin yan sa kauna-unahan sa GMA. Though na hindi po ako nanonood ng balita sa, yung actual na gano'n sa GMA. Ano po. Madalas po kasi iba po yung pinagkukunan ko ng source ng balita. So, kauna-unahan po, papalitan na po si Chino Trinidad ng AI reporter na sinulat ko yung kanyang pangalan ay si Maya at si Mars 2. Yan po yung magsasalita. Kapatid, di ba kayo nag-iisip na baka darating ang panahon, pangungunahan tayo ng mga robot?
Tayo po ng mga Kristiyano, hindi po. Pero marahil, alam po ba ninyo na ang AI ngayon, ang may mga robot na kaya pong, kaya na po niyang pangalagaan yung kanyang sarili? Baka hindi po ninyo alam yon. Baka hindi po niyo alam na may robot po na kapag ka nalulubat niya, kaya niyang i-charge yung kanyang sarili. AI po yon. Ano ho? Darating po ang panahon. At ngayon na nga. And actually, matagal na pong nagaganap po yung AI. Matagal na pong nangyayari. Sa mga ibang punto po, maganda po ang AI. Pero alam po niyo, yung pahayag mismo ni Elon Musk, isa pong tinatawag na CEO ng tinatawag na yung SpaceX, ano po? Yung mga nagpapalipad ng mga rocket. Siya mismo ang nagsabi na itong naiimbentong ito is very dangerous. Kaya kapatid, sana po, lalo tayong maging aktibo sa gawain ng ating pong Panginoon. Heaven, malapit na po. Malapit na. Sa umaga pong ito, mga kapatid, ay nais ko pong i-share ang mensahe at naniniwala po ako na makakatulong po sa atin ito sa ating pong patuloy ng pagiging matapat na lingkod ng ating pong Panginoon. So, nabanggit ko po about AI kasi po, actually po kahit hindi ko po ito sabihin, maririnig din po ninyo ito sa balita. Ano po? Maririnig din po ninyo. Maririnig din po ninyo ito sa report. Ano po, na may magre-report na robot na akala mo tao yung nagre-report, akala mo tao yung nagbabasa, pero hindi na pala. So yun po, nabanggit ko po ito upang maging paalala din po sa atin na kakaiba na talaga ang mundo. Amen. So, ngayong umagang ito kanina, binasa po ang ating pong teksto dito sa Acts chapter 10. Ano po? Verse 1 po hanggang 6. Ano po? But sayang nga lamang, ay meron na kapatid. Kaya restore mo na eh. Praise the Lord. Restore po ng ating kapatid. So, kanina, banggit niya sa akin, Pastor, nagka-problema yung natin, sabi niya. Yung ating isang monitor, sabi niya. So, salamat na restore. So, ang babasahin po natin, actually, ang topic po natin, o ang ating teksto ngayong umagang ito, ay ito pong kabuuan ng Acts chapter 10, verse 1 po hanggang 48. At alam po ninyo, mayroon tayong, sa mga talatang ito, mayroon tayong ilang napakahalagang bagay na matututunan sa mga talatang ito. Mga kapatid, nais ko munang basahin ulit sa inyo. Kanina po, hindi po natin nabasa sa Tagalog kasi nga po nagka-problema yung ating monitor. Babasahin ko ngayon. Binasa kanina sa English, ano? Basahin ko ngayon sa Tagalog, sa wikang Tagalog. So, verse 1 up to 6, ganito po ang ating mababasa. Si Pedro at si Cornelio, yan po yung kanyang pamagat. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio, kapitan ng isang kumpanya sa kahorte Italiana ng hukbong Romano. Binanggit po yung salitang Romano. Okay. So, yan po yung tinatawag natin na Roman Empire, yung sumasakop po sa mga Israelita sa bayang Israel noong mga panahong yon. Ang taong ito'y sumasamba at may takot sa Diyos. Inuulit ko po.
Ang sabi po, ang taong ito'y sumasamba at may takot sa Diyos. Hindi po tumigil doon. Binanggit pa po, sinunod yung napakaganda. Hindi lamang siya yung may takot sa Diyos, gayon din ang buong sambahan niya. Palagi itong nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Minsang mag-ikatlo ng hapon, sabi po ng talata, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok sa bahay niya ang isang anghel ng Diyos at tinawag siya. Siya'y tumingin at takot na sumagot. Ano po iyon, Ginoo? Sinabi sa kanya ng anghel, kinalugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang ginawa mong pagtulong. Magsugo ka ngayon ng ilang katao sa Jope upang sunduin ang isang taong ang ngalay Simon na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan kay Simong mangungulti ng katad na nakatira sa tabing dagat. Idagdag po ng Diyos ang pagpapala sa mga talata po na ating nabasa, mga kapatid. Alam po ninyo, kung ating pong sasaysayin, mga kapatid, ang aklat po ng Acts, mula po hanggang dito po sa chapter na ito, madali po nating mailarawan kung ano po ang mga nangyari. Alam po natin kung binasa natin ang aklat ng Matthew, sa aklat ng Matthew chapter 28, nagbilin doon ang ating pong Panginoon. At ang bilin po niya doon ay ang humayo at ipangaral ang salita ng Panginoon. And nandun po yung kanyang pasabi sa kanila. Hirap po nang hindi talaga tunay na Tagalog ni po. Pasabi. Parang hindi ganon. Hagubilin sa kanila. Ha? O yung pong pagbibigay assurance sa kanila. Ayon. So at hindi. Na kapag sinusunod nila ang utos ng ating Panginoon o ng kanyang utos, siya ay sumasa kanila hanggang sa katapusan ng sanlibutan. O hindi sila pababayaan ng ating Panginoon. Pagkatapos po, ay nung iakyat na ang ating Panginoong Jesucristo sa langit, Acts chapter 1, makikita po natin dyan yung mga sumunod na pangyayari. Actually po, nung inakyat na ang ating pong Panginoon sa langit, ang sumunod na pangyayari doon ay yung pong magkahalong takot at tapang na nararamdaman po ng mga alagad. Ano po? Tapang sapagkat napatunayan na ang ating Panginoon ay yung lahat ng sinabi ng ating Panginoon ay totoo pala. Ha? Totoo pala na siya ay nabuhay na maguli. Pagdating po ng chapter 2, makikita po natin yung pong pagbaba ng Espiritu sa mga alagad.
makikita natin dyan yung napakaraming nanampalataya sa Panginoong Hesus dahil po sa pangangaral ng mga alagad. Marami pong sumampalataya sa kanilang pahayag. Chapter 3, naranasan ng mga alagad, nakita ng mga alagad yung mga himala, yung kilos, yung pong kilos ng Panginoon sa kanilang mga buhay na sila ay magamit bilang instrumento sa pagpapagaling. Katulad po ni Pedro at ni Juan, doon po sa Pintuang Maganda. Naalala po ninyo yung pong isang pilay na laging dinadala doon. Siya po ay lumakad. Pagdating po ng chapter 4 to chapter 5, lalo na po sa chapter 6, dumating po sa buhay ng mga alagad, kasama po ng mga mananampalataya, ang matindi pong persecution sa kanila. Sa kabila ng mga pag-uusig na kanilang naranasan ng mga alagad, sila po ay hindi po nagpatinag. Kung kaya naman makikita po natin pagkatapos po ng pangangaral ni Pedro sa chapter 2, may naligtas na 3,000. Sa chapter 5, may naligtas na 5,000. Tumindi po ang pag-uusig. Ang mga alagad po ay nagkawatak-watak po sila. Nakita po natin yan. Chapter 8, ang mga alagad ay kung saan-saan po sila napunta. Kasama po ng mga mananampalatayang katulad mo at katulad ko nung araw. Kung titignan po natin ang mga pangyayaring ito sa buhay po ng mga alagad at ng mga mananampalataya, masisiraan ka na ng loob. Marahil. Pero alam po ninyo mga kapatid, ang sabi nga ng banal na kasulatan, may mga pangyayari po sa buhay. Maging tayo po, kung minsan nagsasabing tapat naman sa pananampalataya, may mga pangyayari po na hindi natin nauunawaan. Bakit pinapahintulutan ito ng Panginoon? Bakit nangyayari ito? Mga kapatid, tumigil po muna tayo sandali. Ano po? At isipin. Dumating na ba sa buhay mo na nagtanong ka sa Panginoon, Panginoon, bakit ganitong nangyayari sa akin? Parang hindi normal. Naranasan na po ba natin nagtanong ng ganoon? Parang hindi normal. Nasa tama pa kaya ako? Yung mga ganoon baga na tanong. Ang mga alagad po, dumaan sa napakatinding pagsubok. At nakita po natin yan sa buhay po, yung kauna-unahang martir. Sa mga alagad ng ating Panginoon, mga mananampalataya si Esteban, nung siya po ay patayin. Pero alam po ninyo, dahil ang mga alagad, ang mga mananampalataya at that time, ay desidido talaga na sumunod sa utos ng ating Panginoon. Tayo po ba ay desidido din na sumunod sa Panginoon? Sa kanyang aral. Hindi po sila napigil. Hindi sila napigil. Kaya naman po, ang nangyari sa kanila pong pagkawatak-watak, ano po? Pagkahiwa-hiwa-hiwalay. Nasobran yata yung hiwa-hiwa, no? Saan man sila
mapunta, ipinapangaral nila ang salita ng Panginoon. Wow, tignan natin yung nakita natin yung good things doon, yung magandang pangyayari, yung magandang bagay. Sa kanila pong pagkahiwa-hiwalay, pagkawatak-watak, lalo pong dumami ang mga mananampalataya. Pero ang persecution po ay patindi rin ng patindi. Tumindi rin ng tumindi ang pagsubok, ang pagpapahirap sa kanila, o pagpapahirap sa kanila ng mga hindi nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At yun ay sa pangunguna nga ni hindi pa apostol at that time. Ano kasing pangalan? Si Pablo. Sa chapter 9 po, di ba? Mapapansin po ninyo. Sa chapter 9, si Pablo ay kumuha po ng sulat sa mga pinuno na mga Hudyo. Kumuha po siya ng sulat na nagpabibigay sa kanya ng pahintulot na huliin ang mga nananampalataya sa ating pong Panginoon. Lalo pong naging mahirap ang kalagayan po ng mga mananampalataya noong mga panahong yon. Si Pablo po naging masigasig sa pagsunod sa relihiyong kanya pong pinaniniwalaan. Sa chapter din pong ito, mababasa po natin kung paano siya nakakilala sa Panginoon. Amen. Nabasa po natin Acts chapter 9. Sino nakabasa Acts chapter 9? Amen. At nung makakilala po si Apostol Pablo, marami po sa mga mananampalataya, pinagdudaan po si Apostol Pablo. Kaya nangyari po, iniiwasan siya. At may mga Hudyo pa na gusto siyang patayin. Kaya nga si Pablo ay itinakas lang ni Bernabe. Dinala nila sa Tarso, chapter 11, at doon sa Tarso, unang tinawag na Kristiyano ang mga mananampalataya na Kristiyano. Doon pala sa Tarso, unang tinawag na mga Kristiyano ang mga mananampalataya. Acts chapter 11, verse 26. Now, wala sa chapter 11. Ang ating teksto ako nga pen, ang ating pagbubulay-bulay ngayon, chapter 10. Dito po, sa chapter na ito, at isama po natin yung kahuli-huliang bahagi po ng chapter 9. Alam po ba ninyo, ang iglesia at that time ay naging panatag. Wow! Naging panatag po ang iglesia. Kasi nga po, nakakilala sa Panginoon ang number 1 persecutor ng mga mananampalataya, si Pablo. At note, mga kapatid, si Pablo po pumapatay. Ano po? Nakakilala po sa Panginoon. Kaya at that time po, naging feast, naging mapayapa ang mga mananampalataya, kaya tuwan-tuwa sila. Doon po pumasok, maalala po ninyo, mapapansin po ninyo, doon po sa Acts chapter 9, verse 32, si Pedro po ay naglakbay upang dumalaw po sa mga mananampalataya.
At una po na kanya pong pinuntahan ay ang lugar po ng Lida. At supunod po yung Jope. Alam po niyo kung bakit ko po kinikwento ito kasi may kaugnayan po sa ating pong teksto. Kasi po, mayroon pong isang tao nga na nakakita ng pangitain. Ano po? Sino po kasi yung nakakita ng pangitain na yon? Si Cornelio. Di ba? May nakakita pong pangitain. Kayo, nakakita rin po ba kayo ng pangitain? Nagkakaroon din ba kayo ng vision? Si Cornelio, nakakita po ng vision. Si Pedro rin po, mga kapatid, may nakakit niya pong vision. Opo, kaya totoo po ang vision. Opo. Depende naman sa vision. So, itong dalawa na ito, nakakita ng vision. Bago po tayo pupunta kay Cornelio, tignan po muna natin yung naging vision po ni Pedro. Unang-una po, alam po ninyo, sa tindi po ng power po ni Pedro sa isang mananampalataya sa Panginoon, mga kapatid, tunay na mananampalataya, there is power, may power. Katulad po ni, si Pedro po kakaiba yung power na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Alam po ba ninyo na sa kasaysayan ng Acts, si Pedro po ay ginamit ng Panginoon Diyos para bumuhay ng patay? Amen po. Di po ninyo natatandaan yon? Si Pedro ay bumuhay po ng patay. Opo, yung isang babae na ang pangalan po ay Tabita. Ano po, yung magaling pong gumawa ng balabal. At iniyakan po siya ng mga binibigyan niya ng mga balabal. Naawa po si Pedro at ito, yung kauna-unahan po na record, yung pong himala po ng pagbuhay. Grabe po. Nabuhay. And then, pagkatapos po noon, si Pedro po ay pumunta po sa isang lugar ng Jope. Siya po ay nanuluyan sa isang ano kasi yung pangalan nito? Sa isang tao na kung saan ay mangungulti na si Simon na isang mangungulti ng katad. Acts chapter 9 verse 43. Si Pedro po, pagpasok po ng chapter 10, si Pedro po yung kaulilian doon sa chapter 10. Si Pedro po ay pumunta po, umakyat sa taas ng bahay ng yung pong kanyang tinutuluyan. Mga kapatid, kukwento po ako sa inyo. At pakiramdaman po ninyo yung kwento ko. Noong siya po ay nasa taas na ng bahay, may ranop niya po, nagutom. At doon po nangyari yung pangitain. At ayon po sa salita ng ating Panginoon, mayroon pong isang palamuti kumot, na bumaba galing sa itaas. At
sa lalagyang ito, sa tila kumot na ito na bumaba, nandun po ang lahat ng huri ng hayop na ang ginamit pong termo doon, marurumi. At si Pedro po, sa pagkakita niya ng pangitain na yon, may nagsalita mula sa langit na nagsasabi sa kanya, nag-uutos, magpatay ka at kumain. At alam po natin, kung binasa po natin yung Acts chapter 10 na yan, nag-reason si Pedro, Panginoon, hindi ako kumakain ng mga bagay na itinuturing na marumi. Matindi niyo po. Si Pedro po, makikita po natin, mailalarawan natin na siya po ay tapat sa mga tuntunin at batas ng mga Israelita, mga Hudyo, kung tungkol, ang pinag-usapan ko po ay tungkol sa yung mga bagay na itinuturing po na marumi sa kanila. Itinutupad po yan ni Pedro. Ano po? Kung kaya naman, nung marinig niya ang tinig na yon, nandun po yung masidhi na pag hindi niya, hindi ba ako kumakain yan? Pero alam po ninyo, mga kapatid ko, mayroon tayong isang aral dito na gusto kong makita po natin. Ano po? Nakalimutan ni Pedro na yung nagsasalita, nag-uutos sa kanya ay ang Panginoon. Opo, ang Panginoon. Alam po ninyo, marami rin pong mga mananampalataya gumagamit po ng teksto na ito patungkol po sa mga bagay na marurumi. Yung mga hindi pwedeng kainin. Ano po? Sino sa inyo dito ang hindi kumakain ng dugo? Abay, marami po, may mga tatao. Pero hindi ko, sa inyo po yun eh. Yung kumakain ng dugo, hindi kumakain ng dugo. May mga tao talaga na sadya pong hindi nakain ng dugo. Kasi ang pakiramdam niya kapag kumakain siya ng dugo, marumi. O naman, kapag pinag-uusapan daw ang science, ang dugo ay marumi. Ano po? Pero nais kong sabihin sa iyo sa umagang ito, ang pagkain ng dugo o anumang bagay na sabihin nating mga hayop, ay hindi yan nakaka-apekto doon sa pagpunta mo sa langit o pagpunta sa impyerno. Amen. Nakukuha po niyo yung point. Ang pagpunta mo, kaya ka pupunta sa impyerno, hindi dahil sa kumain ka ng kung ano paman. Pupunta ka sa impyerno kasi hindi mo tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo sa iyong buhay. Amen? Yan po yung dahilan. Kasi kung maalala po, alam po ninyo, sa pangangaral po ng ating Panginoong Jesucristo, binrek niya yung pong napakarami po sa mga batas, sa mga kataruan po ng mga iskriba at mga pariseo. Katulad nga ng pagkain ng mga tinuturing na marumi na mga Hudyo. Bakit? Kasi may pangaral ang Panginoon. Hindi ba ninyo naunawaan? Nagsermon po ang Panginoon sa mga lagat. Di ba ninyo naunawaan na yung ipinapasok sa bibig ay lumalabas lamang sa puwet? Opo, totoo po yun. Lahat ng ipinapasok natin sa ating mga bibig ay yung linalabas din natin yan. Manapaya na ang nakapagpaparumi sa tao ay yung lumalabas sa bibig sapagkat yun ay nanggagaling sa puso. Amen po. Yun ang nakapagpaparumi. So, pupunta ka sa impyerno, hindi dahil sa kumain ka ng
kung ano-ano pa man. Pupunta ka sa impyerno kasi, kapatid, baka mayroon pa sa inyo dito. Hindi mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya si Pedro, nung ma-encounter niya ang ating Panginoon through this vision, ano nga ba? Ano nga kaya ang nais ipahiwatig dito ang ating Panginoon? Actually po, sa pangyayari pong ito, ang vision na ito ay hindi po doon sa hindi po hindi po kumukonekta doon sa kung ano po yung bawal na kainin at hindi bawal. Ito po ay kumukonekta doon sa susunod na mangyayari sa buhay po ni Pedro. Para maunawaan po natin. Mga kapatid, ang topic natin ngayong umagang ito, salamat sa Panginoon, mag-start na. Ang sabi ko, isang tanong, sapat na ba? Yan. Ito yung topic po natin. Sapat na ba? Okay. Pupunta po tayo sa ating teksto. Balikan po natin para maintindihan po natin ang sinasabi ko kanina. Sa Cesarea, may isang lalaking nagngangalang Cornelio, kapitan ng isang kumpanya sa Kahorte, Italia. Actually, niresearch ko ito mga kapatid, yung isang kumpanya po ng ito yung tinawag na Kahorte, Italia ng hukbong Romano. Ang pinangungunahan po ni Cornelio dito ay 100 na mga sundalo. Matindi po ito. Ano po? Tignan po natin mga kapatid, his character o yung pong kanyang mga katangian. Ha? Tandaan po natin, ano ba yung topic po, ano kasi yung topic po natin? Yung topic po natin is, sapat na ba? Idagdag po natin ito, kung ang pinag-uusapan po natin ay kaligtasan. Sa palagay ninyo kapatid, sapat na ba yung pagiging mabait natin para tayo po ay pupunta sa langit? Si Cornelio po, maganakang tao. Tignan po natin yung kanyang mga karakter. Si Cornelio po, ang ganda po yung kanyang ugali, sumasamba sa Diyos, may tangkot sa Diyos, gayon din ang buo niyang sambayan, matulinging tao, at nalanginin. Lagi pong nagpipray. So, balik ko po yung tanong. Kung ang pinag-uusapan po ay kaligtasan, pagpunta sa langit, sa palagay po ninyo, sapat na ba upang ang isang taong gumagawa ng mga bagay na ito ay magmana na ng kaharian ng langit? Halimbawa po, ita mo, maganakatamong tao. Ita mo po, palasamba sa Diyos. Ha? Tuwing linggo at yuta mo po yan. Ha? Matulungin may takot tayo. Bukod sa may takot tayo sa Diyos, gayon din ang buo nating sambayanan. Alam po niyo, napaganda po, isa po sa hahangaan mo kay Cornelio, ay yung pong hindi lamang siya basta-basta may takot sa Diyos. Amen. Makikita po natin, mababanaagan po natin, na si Cornelio po ay naging patutuo po siya talaga sa kanyang sambayanan. Bakit? Kasi po, yung kanyang sambayanan nakakilala rin sa Panginoon. Sa palagay po ninyo, isa kang ama ng pamilya, hindi ka patutuo sa pamilya mo, susundan ka? Hindi po. Kaya makikita po natin, medyo mahirap siguro, ano po? Kaya makikita po natin na si Cornelio po, naging patutuo siya sa kanyang sambayanan. Amen. Naging matulungin, mapanalanginin.
Pero sabi ko nga, sa tanong, sapat na ba ang mga katangiang ito upang ang isang tao ay magmana po ng kaharian ng langit? Alam po ninyo, mga kapatid, sa Bible study ko, pwede tayong sumagot na eh. Pero pagbaba ko na lang sa pulpito, sagutin po ninyo ako. Ang sagot ko po dito ay hindi. Opo. Hindi po, bagamat kailangan. Opo. Kailangan nating maging makadiyos. Kailangan nating maging mabuting tao. Kailangan nating manalangin. Kailangan nating maging palasamba. Pero hindi po sapat yun para magmana tayo ng kaharian ng langit. Pastor, kung hindi pa sapat yun, paano ngayon ang maligtas? Ang pinag-uusapan po natin ay si Cornelio. Salamat sa Panginoon. Mamaya po, babanggitin ko po ito. Ito muna. Yung kung isunod po natin, yung pagbasa po natin sa pagkatapos po, sumunod po sa pangitain po ni Cornelio, ang sabi po ng talata 4, ang sabi po, kinalugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang ginawa mong pagtulong. Opo, yun po yung naging bunga. Natutuwa po ang ating pong Panginoon sa isang tao po na matulungin. Palasamba sa Diyos. No po? Ano pa? 5 po ito. Mapanalanginin, sumasamba siya, may takot sa Diyos. Parang ganun din At yun nga, naging influencer sa kanyang pamilya. Natutuwa po ang ating pong Panginoon, pero hindi nangangahulugan na pupunta na siya sa langit. Natuwa po ang Panginoon. At ganun din po sa atin, kapag kayon po ang ginagawa natin, natutuwa po ang ating Panginoon. Kaya naman, sa pagkatuwa po ng ating Panginoon, inutusan niya ang isang anghel kay Cornelio sa pamamagitan po ng isang pangitain na binanggit po ng talata, sinusundan po natin. Binanggit po yung pangitain Magsugo ka na mga tauhan mo, pumunta kay Pedro upang sabihin ang dapat mong gawin. Ano pong nangyari? Kaagad-agad po, si Cornelio po, makikita natin din yung tinatawag na a man of action. Opo. Kaagad-agad po, nagsugo siya ng kanyang tauhan. Pumunta po sa Jope upang katagpuin si Pedro. Pagdating po nila doon, kinausap nila si Pedro at doon ipinaliwanag ng kanyang mga yung mga alagad ni Cornelio ang mga pangyayari. Alam po natin ang kaugaliang Hudyo. Ang mga Hudyo po, kung pinag-uusapan po sa Biblia, hindi po nakikipag-usap po ang mga Hudyo po sa mga hintil. Ano po? Kapag sinabing hintil po, hindi po sila mga Hudyo. Parang tayo. Ano po? Hindi tayo Hudyo.
bawal po nakausapin tayo ng mga Hudyo nung araw. Tanga lamang, dahil nga po sa pangitain na nakita po ni Pedro sa kanyang pangitain, ang sabi po, huwag mong ituring, sabi po niya, na marumi ang nilinis ng Diyos. Nakita ni Pedro ang pangitain na ito upang kanyang maunawaan ng mga hintil din po. Hintil, ang mga hintil na katulad mo at katulad ko ay mayroon ding kaligtasan. Kaya nga sa oras ding iyon, hindi po nagatubili si Pedro na sumama po kay doon sa mga tauhan po ni Cornelio at pumunta sa sambahinan po ni Cornelio. At doon, sa araw ding iyon, ang sambahinan ni Cornelio ay nakakilala sa Panginoon. Amen. Ingkutang po, ingkutang, kapatid. Si Cornelio po, si Cornelio, pastor, binanggit dyan na sumasamba sa Diyos. Bakit hindi pa ba sapat yun na si Cornelio ay sumasamba sa Diyos? Tayo po bang lahat dito ay sumasampalataya sa Diyos? Hindi pa ba sapat yun? Alam po ninyo, kung minsan mayroon akong isang bagay na naisipaliwanag dito. Ano po? Naalala po ninyo ang tanong po sa pangangaral po ni Pablo sa Pentecostes, mayroon pong isang tanong po doon. Ano ang tanong ng mga tao bago sila sumampalataya sa Panginoong Jesucristo? Ang tanong po doon ng mga tao, ano ang dapat naming gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Alam po ninyo kung anong sinagot po ni Pedro? Manampalataya kayo sa Panginoong Jesucristo at magpabautismo upang mapatawad ang iyong mga kasalanan. Yun po yung problema. Kapatid, yun po yung naging problema po ni Cornelio. Kilala niya ang Ama na manglilikha ng lahat ng bagay. Pero ang Kristo, ang Panginoong Jesucristo na nagbigay ng kanyang buhay sa pagpapatawad ng kasalanan, nakilala. Ito po yung naging problema po ng mga Israelita. Kilala nila ang Diyos na manglilikha ng lahat ng bagay, pero hindi nila kilala ang Panginoong Jesucristo. Tinanggihan nila ang Panginoong Jesucristo. Ang ginawa nila sa Panginoong Jesucristo, dahil hindi sila nananampalataya sa Kanya, ipinako nila sa cross. Ipinaliwanag po ni Pedro kay sa sambahinan po ni Cornelio ang patungkol po sa Panginoong Jesucristo. And sa oras ding iyon, sa araw ding iyon, ang kanyang buong sambahinan ay nanalig sa Diyos. Sumampalataya sila sa Diyos. At ano po ang sumunod na nangyari? Sila po ay nagpabautismo. Amen. Sila po ay nagpabautismo. At nung sila ay nabautismuhan na, ano pong sumunod na nangyari? Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Namangha po ang mga Hudyo that time. Sapagkat ang mga hintil ay tumanggap din ng kaloob ng banal na Espiritu. Opo. Sapagkat, mga kapatid, sa mensahe ngayong umagang ito, nais ko pong sabihin, salvation o ang kaligtasan po ay para sa lahat. Para po
sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, nais ko pong, bago po ako manalangin, nais ko pong magtanong sa bawat isa sa inyo na nandito ngayon. Tinanggap na po ba ninyo, nating lahat, sa ating puso ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? Baka naman may nag-aalinlangan pa. Baka naman mayroon pang hindi sigurado. Nais kong ulitin, kapatid. Alam po ninyo, sa pagpunta po sa langit, hindi po sapat ang maging mabait. Hindi po sapat yung ikaw ay linggo-linggo nasa simbahan. Hindi sapat po yung ikaw ay matulungin. Ito, kung babasahin po natin, laging tumutulong sa mga Hudyo, sa mga mananampalataya, si Cornelio. Pero hindi nangangahulugan, muntaya ligayaban mo, natuwa lang sa kanya ang Panginoon. Mayroon kasing kulang sa kanya, kailangan niyang makilala si Kristo. Baka naman mayroon pa sa inyo, hindi pa kilala si Kristo, kilala si Kristo. Nais ko kayong panalangin ngayong tanghaling ito. Amen. Meron po ba? Tumayo po tayong lahat sa pangalan ng ating pong Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ayaw ko pong sayangin. Actually po, minabuti ko pong magturo ngayon talaga ng patungkol po sa salvation, kaligtasan. Minabuti ko pong kunin ito pong araw na ito, linggong ito, upang manalangin po patungkol po sa mga kapatid na hindi pa po tumatanggap sa ating pong Panginoong Jesucristo. Baka mayroon pa sa inyo yan, mayroon pa sa inyo na hindi talaga pa tumanggap sa Panginoon. Kapatid, huwag kang mahiya. Sabi ko kanina sa introduction natin, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon, ang tagapagligtas ng iyong buhay, hindi po nakakahiya na lumapit dito, kapatid, at ipagpipray kita. Meron ba? Meron? Hindi nakakayang lumapit dito, kapatid. Hindi nakakaya. Baka gusto mong tanggapin ang Panginoon. Ayaw niyong tanggapin ang Panginoon? O tumanggap na kayong lahat? Hindi nakakaya, kapatid. Salamat po sa kapatid po natin. Dito lang po, dito lang po. Baka mayroon pa po. Tatawag pa po ako. Yung ipinag-pray ng panalangin ng pagtanggap. Baka nagdududa ka, kapatid. Huwag kang mahiya. Mahiya ka. Hindi nakakayang tumanggap sa Panginoon. Kaya dito ka, kapatid. Oh God, hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa kapatid. Kini po kayo, kapatid. Nilo pa po. Tatawag pa po ako. Sige po. Sige po. Ala na pa. Praise God. Bago ako manalangin, salamat po sa mga kapatid. Bago po ako manalangin, kapatid ko, katulad na nabanggit ko kanina, ang Panginoong Jesucristo ang magliligtas. Hindi po ako, nagiging kasangkapan lamang po ako, pero ang Panginoong Jesucristo ang nagliligtas. Ang kanyang buhay, sabi nga ng kanyang salita, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bago kayo ipag-pray, mga kapatid ko, ito po yung tanong ko, nananampalataya po ba kayo sa Panginoong Jesucristo? Nananampalataya. Opo. Salamat po. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? O God. Hallelujah, Jesus. Laksang anghel ang nagpupuri ngayon sa kalangitan. Sa oras na ito, nais kong sumunod kayo sa maikling panalangin na ito. Panginoong Jesus. Sige po, banggitin po natin. Panginoong Jesus,
Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Pinagsisisihan ko ang aking pangalan. Sige po, sundan niyo ako sa panalangin na ito. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Dalangin ko na mula sa araw na ito, kayo na ang maghari sa aking buhay. Maraming pong salamat. Tulungan mo ako na lumakad sa landas ng pananampalataya sa iyo. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking panalangin. Amen. Ako na lang po mananalangin. Kasama po ng kongregasyon. Amang banal, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Panginoon, bilang lingkod mo, nagpupuri ako at nagpapasalamat sa deklarasyon po ng aking mga kapatid nung sila'y aking tanungin kung sila po'y nananampalataya sa iyo, Panginoong Hesus. Lumabas sa kanilang mga bibig ang katagang nananampalataya ako. Panginoon, katulad ng lagi kong binabanggit, Lord, hallelujah, laksang anghel ang nagpupuri ngayon sa iyong kaharian. At minsan pa, Panginoon, ngayong tanghaling ito, mayroong dalawang kapatid na nadagdag, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat po sa kanilang pagtanggap sa iyo bilang kanila kang Panginoon. Hawakan mo at patnubayan ang kanilang mga buhay, Panginoon. Lumakad sila sa pananampalataya mula sa araw na ito, Panginoon Diyos. Lord, magparanas ka sa kanilang mga buhay. Maranasan po nila, Panginoon, ang mga kamanghamanghang bagay, pangyayari sa kanilang mga buhay na nararanasan lamang ng mga nananampalataya sa iyo. Maraming pong salamat. Pagpalain mo po sila, hindi lamang sila, kundi, Panginoon, maging ang kanilang sambahayan, Panginoon. Pagpalain mo po sila na maging kagaya po ni Cornelio. Sila man din ay buong makakilala sa iyo. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Ito pong aming panalangin. Amen and amen. Salamat po. Amen. Praise God. Hallelujah. Woo! Welcome to the family, mga kapatid. Family, Fag family. Tayo po ay mga magkakapatid sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi po ng salita ng ating pong Panginoon sa John chapter 12, chapter 1 verse 12, ang sinumang nanampalataya sa Kanya ay pinagkalooban sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Tayo po na mga nanampalataya sa Panginoon, mga naging anak po ng Diyos, ibig sabihin, tayo pong lahat ay mga magkakapatid po kay Kristo. Amen po. Palapakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Woo! Praise Jesus. Tayo po manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na naipahayag ngayong tanghaling ito. Salamat po, hindi po ito sayang, Panginoon, na kung saan nakita po namin yung halimbawa po ni Cornelio, Panginoon, na hindi po sapat na siya po ay sumasamba sa iyo, hindi po sapat na mayroon siyang takot sa iyo, hindi po sapat na siya po ay mabuting halimbawa sa kanyang pamilya, hindi po sapat na siya ay matulunging tao, at hindi rin po sapat na siya ay mapanalinginining tao, Panginoon. Lord, magiging sapat lamang ito kung siya, Panginoong Hesus, ay nanampalataya sa iyo, Panginoon. Maging sapat lamang ang aming kaligtasan kung nanampalataya kami sa iyo, Panginoong Jesucristo, na nagbigay ng kanyang buhay doon sa krus sa ikapagpapatawad po ng aming mga kasalanan. Salamat po, purihin ka sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Ito pong aming panalangin. Amen and amen and amen. Amen po. Ipinabalik ko na po sa ating MC. Sige po, patuloy po nating purihin ang ating Panginoon. Let us pray po for our offerings.
Yes, Lord, Father God, we praise you, we glorify your name, O Jesus. Lord, maraming salamat po, God, sa salita na ibinigay niyo po para sa amin ngayong umagang ito, Panginoon. Patuloy po, Lord, na pinagpipray po namin ang church na ito, pati na rin po ang malilikom na offerings, Panginoon. Kayo nga po yung mag-bless sa lahat po ng may trabaho, Panginoon, sa mga nag-aaral, O God, sa mga may business, Panginoon. Pero higit po sa lahat, Panginoon, i-bless niyo nga po ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Dahil tunay nga po na ang aming mga buhay, ang aming may alay, may offer po sa inyo, Panginoon. And Lord, we are also praying po na patuloy niyo nga pong bigyan ng passion and willingness po ang bawat isa na mag-offer pa ng maraming souls para po sa inyo, O Jesus. Lord, maraming salamat po ngayong umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon. And salamat po, labis-labis po ang kagalakan ko po sa mga kapatid po natin na nagbigay ng kanilang buhay ngayon sa ating pong Panginoon. Amen. Praise God. At yun, pansamantala po, tapos na po ang ating gawain. At sa ating pong pagtatapos, mayroon kaming pong, may iwan po muna yung pong mga kapay po natin na mga elders. So, mayroon kaming pong konting pag-uusapan about sa anniversary po natin. Ano po? Kaya nga po, kasabay na rin po ng announcement na ito, pabatid na ito na yung mga pledges po natin sa Panginoon, sana po i-prepare na po natin. Kasi nga po, susunod na linggo, October na po, October 1. So, sasabihin po namin sa inyo yung mga mapag-uusapan po natin. Tumayo na po tayong lahat sa pangalan ng ating pong Panginoon. Hallelujah. And salamat po sa mga openings natin sa Lord. Hallelujah, hallelujah. Amang Banal, muli po, salamat sa kabutihan mo, sa iyong Santong Espiritu na patuloy na kumikilos sa amin. Salamat po sa mensahe na ipinahayag po ninyo sa aming kalagitnaan ngayong umaga pong ito. Sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, Lord, i-guide po ninyo kami, ingatan po ninyo kami, makauwi kami sa aming mga tahanan ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Salamat ng marami, Ama. Mga kapatid, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat po ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless us all po. Hallelujah, hallelujah.